Ay, mami mo ganun. Bastos ka! Ay, sabi sa'yo! Loko! May ibibigay ka! Masaya ka? Dalawang anak ko hirap na hirap. Naisip mo yung anak ko kung may dinidede pa? Naisip mo? Intindihan mo ako, Angelica? Lira? Ha? Ang ganda ng pangalan mo. Angelica, pero demonyo ka. Ma'am Pichi, magandang umaga po. Good morning po, Sir Rafi. Marami po sa mga netizen na nanonood ngayon, lalo ng mga kababaihan, hindi po magandang araw nila nung makita po nila yung video. Paano po nasa sa kamay ninyo yung video na yon at kailan po kuha yun, ma'am? Kuha po yun nung Monday po yata o Tuesday ng gabi. Nakasalubong po namin yung kotse namin ng asawa ko na kasama niya yung kabit niya, si Angelica Lira ang kanan. Inabol namin sila, sir, tapos hinarang namin. Ewan ko kung parang tatakas pa yata, pero yun, huminto rin, tapos napilitang makipag-usap. Okay, so nag-usap na po kayo, ma'am. Kinabukasan po ng gabi nung araw na nangyari yun. Ano pong sabi ni mister at ano pong napag-usapan yung tatlo? Ang sabi po niya, gagawan daw po niya ng paraan na mabayaran yung kotse. Wala na po kasi siya sa bangko, nabid na po siya sa legal. So nasira na po yung pangalan ko, credit record ko sa Rappi, sa bangko. Dahil hindi niya tinapos bayaran agad, na dapat tapos na noong June. Na-dispal ko niya yung Ano pera po? pambayad sana sa kotse. Hindi po, siya po kasi yung nagbabayad na noon. Since nagbabayad po ako nung down payment para sa bahay na lilipatan sana namin ng mga anak ko. Okay. Siya rin naman po yung gumagamit noon. Okay. Silang dalawa ng kabit niya. Okay. Kanina nakapangalan po yung kotse? Sa akin po. Okay, so hindi niya po binayaran yung kotse, hindi tuloy-tuloy yung pagbayad, kaya ngayon narimata. Yung last 3 months. Okay, po. sige po. Kakausapin po natin si John Ray Tuliba. Sir John, magandang umaga. Hello po. Paano ito, sir? Nahuli kayo ni Mrs. And then isa pa, yung sinasabi ni ma'am ngayon, yung kotse, hindi mo na nabayaran, 3 months na, siguro marahil dahil imbis na ibayad mo sa kotse, pang suporta mo sa iyong pang-girlfriend. Ano po muna yung una yung gustong malaman? Tungkol po muna saan? Okay, sige, magandang tanong po yan. Sige po, Miss Pichi, ano raw yung unang gusto mo malaman? John Ray, kung kailan mo syempre masasettle yan, na wala na akong iisiping bayarin dyan. Kasi sira na rin naman na yung pangalan ko dyan sa bangko eh. Tapos yung bahay, kung kailan maaayos, maibabalik sa akin yung pera kasi hindi na rin naman namin mapapakinabangan ng mga bata dahil wala nga akong trabaho ngayon. Hindi ko yan mahuhulugan. Sir, At saka, nagsasama na kayo, di ba? Ang ganda nga ng kwarto nyo eh. Sa YouTube channel ng babae mo, kapal na mukha niya, gumawa pa siyang YouTube channel. May magsusubscribe ba sa kanya? Demonyo siya. Suportado mo yung mga gusto, di ba? Gaganda ng gadget, ang gaganda ng gamit, fully furnished. Yung anak mo sa natutulog. Sir, narinig niyo po yung mga sinasabi po ni Mrs.? Opo. Okay. Sagutin ko po muna yung sa kotse. Apo. Ako po yung nagbabayad. Alam niya po yun. Tapos po, nag-pandemic, dumaan yung 2 months na hindi bukas yung bangko. Tapos may 1 month na hindi ko nabayaran. Tapos po, ang isang mabigat doon, yung insurance po. Yun po yung hindi ko nabayaran. Ngayon po, nung inaasikaso ko na sa bangko, ang sabi po ni bangko, dahil may delay ako ng payment, nilipat daw po nila sa parang, di ba, collections po. Collection Nilipat agency. nila sa parang legal. Meron pa mas mga importanteng bagay dyan. Ano po? Tulad ng halimbawa, bakit mo iniwan si Mrs.? Tapos pangalawa, yung sinasabi niya, buti pa yung si Kabit daw, maganda yung kanyang tinitirhan, fully furnished pa, samantalang yung anak nyo sa nakahiga. Yun po siguro mas importante kaysa sa kotse na hindi pa nababayaran. Hindi, po. Para malaman din po, kasi ang nangyari po, sabi po niya hindi po nabayaran. Ito Sir, kasi na-out of focus kayo pareho. Sorry sir, na-out of focus kayo pareho. Okay. Kasi ang mahalaga rito, meron kang palang anak na napabayaan mo. Bakit mo iniwan yung pamilya mo? Mamaya na po yung kotse. Mas importante po yung bata kaysa yung pamilya kaysa sa kotse. Ano pong nangyari? Ba't mo iniwan yung family mo? Hindi ko na po tatapusin sa kotse, sir. Hindi na po sir. Sorry sir. Bakit Sorry hindi sir. ko Sorry. nabayaran? Para sa akin kasi, Hindi, ito po, mas para talaga po mabilis yung lang bakit mo iniwan yung family mo at bakit mo nilagay sa magandang sitwasyon yung iyong girlfriend kumpara sa iyong anak na kung saan lang daw natutulog. Yun po siguro mas importante. Ito po. Ito kasi, aminado po ako doon, sir. Idol Rappi. Yes sir, yes sir. Aminado po ako doon na nainlove ako sa iba. Pero, yun, man niya po yun, nag-uusap naman kami. Yun nga, na
na-inlove ako sa iba, tapos hindi ko sila maano. Pero sinabi ko naman po sa kanya na hindi ko naman pababayaan yung mga bata. Bakit to kayo na-inlove sa iba, sir? May problema ho ba kayo ni Mrs.? Ay, hindi po. Napakabait po niya ni Petchik. Mabait po siya. Oh! Hindi po siya gumawa ng kahit anong masama sa akin. O yun naman pala, kung mabait siya, wala siyang ginawang masama, eh bakit ka pa nakapag-isip na gumawa ng hindi maganda? Na-inlove po ako sa iba. At bakit to kayo na-inlove sa iba? Anong reason? Hindi ko na po masagot yan, sir. Hindi mo maisagot. Opo. Isn't that unfair to the wife na, kumbaga, ano bang problema ko? Opo. Ano bang kasalanan ko? Bakit iiniwan Opo, ako sir. ng Opo, mister opo. ko? Yun nga po. Kaya nga sinabi ko sa kanya, yung dyan, kasi hindi ko naman na-inlove na ako sa iba. Ayoko naman na magstay sa kanya na ganun. Sinabi ko naman po yun sa kanya na wala naman na yung dati. Hindi rin magiging okay sa bahay. Okay, so Ma'am Peachy, ano pong gusto niyo mangyari? Gusto ko makulong yung babae na yun, ang kapal na mukha niya. Tumawag nga kayo kay Attorney Garrett kasi nagbanggit na si Ma'am na gusto niya makulong daw. Na inuudyok ng babaeng makipagkabit si Mr. sa kanya, which I'm sure ginagawa, then yun, sir, pwede siya makulong for that. Mrs., narinig niyo po, Ma'am Peachy? Yes po. Yun po yung mga karapatan niyo kung batas ng pag-uusapan na pwedeng gawin niyo, pwedeng pong i-file na case. Sir John, Hello? narinig niyo po yung pagsalita po ng isang abogado, si Attorney Garrett Ungol. Ano pong reaksyon niyo, sir? Gusto niyo saglit. pong salita? Go ahead po, sir. Kasi ganito ang nangyari. Parang hindi ko sinasabing sinungaling ko si Petchik. O tama siya, nagkamali ako. Nagkaroon ako ng girlfriend na iba. Pero po yung, depende sa usapan namin, kunyari po yung pera, sustento. Yung sustento po sinasabi niya na April ako nagbigay. Di ba kasi 5,000 per month. Tapos April ako nagbigay ng 20. Para po yun sa 4 months. Tapos po, itong susunod na mga buwan, mga last September or basta parang mga ganun po, nagbigay ako ng malaki na naman, 25. Tapos po, ang nangyari nun, siguro, ay ayaw niya pong tanggapin ng walang pirma. Hindi po ako yung nagpapapirma kasi yung mama ko ang nagpapirma. Nagbigay po ako, hindi naman niya tinanggap. Ayaw po niya tanggapin. Yun po yung tungkol doon sa sustento. Kaya hindi po masasabi na hindi ako nagsusustento. Ngayon po, tungkol naman doon sa girlfriend na binigyan ng luxury. Apo. Ganun. Wala naman po akong maibibigay ng ganun. Saan po kayo nakatira yung girlfriend at saka ikaw? Wala po. Hindi ka nagsasama? Hindi po. Okay. Ano po yung sinasabi ni Mrs. na fully furnished yung tirahan ngayon ni girlfriend? Yun nga po ang nangyayari kasi. Kayo naman po, hindi ko po kayo masisising maniwala kasi siya naman po yung ape. Apo. Tama po siya doon. Siya po yung nasa dehado, si Petchik po yung nasa dehado ngayon. Kaya mas more chance na mas maniniwala kayo sa kanya na iintindihan ko po kayo doon. Pero kung yung mga obligasyon ko po sa kanya, sir, hindi ko po maisip na nagkulang ako sa obligasyon. Okay. Kasi ang pinag-usapan namin, yung bahay, kotse, lahat ng gamit, lahat ng appliances. Sir, saksi doon si Kapitan, sa Kapitan namin, sa usapan, lahat po ng Okay. gusto niya, ibibigay ko. Umuupo po ako sa lahat. Sige. Wala po akong kukunin kasi, di ba po, conjugal property sana. Yung bahay, pwedeng kalahatiin, sa akin Opo. yung kalahati. Ang nangyari po, ibibigay ko po sa kanya lahat kasi para sa anak namin. Yung mga gamit sa bahay, kanya lahat. So in short, sir, ibibigay mo na lang lahat kay Mrs. basta't wag na lang mag-demanda. Okay, so Mrs., ibibigay daw ni Mr. yung sustento, kung magkano yung kailangan ng bata, ibibigay niya, tapos lahat ng mga gamit, ari-arian, ibibigay lahat. Anong say mo? Wala naman po siyang ibibigay na ari-arian. Kasi yung bahay na yun, Sir Rafi, magkahiwalay na kami. Ako yung nagbabayad doon, pinursigi ko. Pero hindi po namin ma-take out ngayon sa bangko. Kasi simpleng requirements lang, di naman ako humihingi ng pera. Hindi pa niya maasikaso dahil busy sila ng kabit niya eh. Okay. Tapos yung kotse, ano pa nga habulin ko dyan? Nasira na nga yung pangalan ko eh. Baka kahit credit card, hindi na ako makakuha dahil dyan sa kotse Hello. na Okay. natenga ng So natenga ma'am, for the second time, ano po yung gusto niyo mangyari ngayon? Gusto ko pong makulong sila pareho. So gusto niyo po mag-file ng case? Yes po. Okay, ganito pong gagawin natin. We'll give you until Monday. Ma'am, kung talagang seryoso kayo na mag-file ng case against Yes him, po. then Monday or Tuesday, sasamahan na namin kayo sa korte. Ano po? Yes po. Anyway, meron pa kayong hanggang Monday. So, Friday ngayon, Saturday and Sunday, pag-usapan nyo tungkol sa bata, tungkol dun sa mga ari-arian, kung meron mga mapaghatian, etc., etc. And then after that, kung para sa'yo, mukhang hindi yata
pa rin okay, then kortehan na. Okay, ma'am? Okay po, kasi legal sila sa pamilya ng babae eh. Tapos sa HR naman nila, wala naman din ginawang action last year na nagdadaan ako sa matinding depression, wala silang lahat pakialam, wala silang ginawa, masaya lang sila. O ngayon, kayo naman yung ma-depress, makulong naman kayo para masaya. Okay. Sige po. Huwag mo ibabang telepono, ma'am. Kakausapin po kayo ng staff. At, sir, Sige po. John Ray, huwag mo ibabang Sir. telepono. Tingnan natin kung pwede namin kayo pag-usapan. Maraming salamat po sa inyong lahat. We are now officially 17 million stronger. Thank you po. There is strength in number. At gagamitin po natin yan sa kabutihan upang mabigyan po kayo ng boses equals to anumang problema meron kayo ilalapit sa amin, yan po ay mabibigyan ng agarang aksyon. That is our promise to you at hindi po namin bibiguin ang aming pangako sa inyo. Every single day na lumalapit po kayo sa amin upang idulugan yung mga problema, sama-sama po natin na aksyonan yan. Lahat kayo may boses na dito. Magkakaroon ng boses ang nakararaming Pilipino, hindi yung iilan lang. That we promise you. Salamat po. To God be the glory. Mga kapatid, mag-subscribe po kayo and kung nagtataka po kayo kung hindi po kayo nabibigyan ng notifications ng Raffy Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na kapag nag-subscribe po kayo, pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications galing po sa Raffy Tulfo in Action YouTube channel.